Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member sa ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Betty Germia. Meron siyang 28 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon, meron siyang 28 na mga comments. Marjorie Minsais, meron siyang 26 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 20 na mga comments. And Herminia Songalia, meron siyang 16 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, siya nga pala, mga DDS, did you miss me? Makayatang ilang araw tayong hindi nakapag-vlog mga kababayan. At saka siya nga pala, nung last vlog natin, di ba nakita nyo nakasama ko yung mga pro-admin supporter, yung iba loyalista, at yung iba mga supporter ho ng Marcos admin, ilalo na kay President PBBM. So nandun kami mga kababayan sa Mandawi, Cebu. Yun ay bago na pasilidad ng Bagong Pilipinas. Yun ho ay isang government-owned facility mga kababayan. At saka doon sa building, doon sa ilalim ng building o sa first floor, makikita nyo doon yung iba't ibang mga programa under Bagong Pilipinas. Nandun ho, 'di ba, yung ipinakita ko sa video, yung last vlog natin, yung yung sama kami lahat ng mga pro-admin vlogger. Nandun ho yung 20 pesos per kilo na bigas. Nandun din yung tungkol sa egob.ph at marami pang iba. So I encourage mga taga Cebu City, taga Mandawi, dyan sa Visayas area, na pwede nyo pong bisitahin yung Visayas Hub, yung Bagong Pilipinas Citizens Visayas Hub, dyan sa Mandawi mga kababayan, across LTO Mandawi. Dyan ho sa kabila ho ng LTO, dyan sa Subang Dako. So please, bisitahin natin para malaman ninyo yung mga programa ng ating gobyerno. At yan ho ay sa pangunguna ng ating President PBBM. Di ba ang ganda ho ng studio mga kababayan? Kung napansin nyo ho sa aming vlog, nakaganon si Sir Ivan. Yung I'm tucking my arms mga kababayan. Ang ganun po ako, parang yugpos. Kasi nga, yung aircon, napakalamig talaga eh. Super lamig ho yung studio mga kababayan. Lalo na, yung aircon nandyan sa likuran ko. Diyan sa may taas, sa akin yata yun nakatutok mga kababayan. Kaya ho, super lamig. Kaya nakaganon ho si Sir Ivan. Okay? But anyways, ang ganda ho ng studio doon sa Bagong Pilipinas Media Hub ng Mandawi. Okay? But anyways mga kababayan ko, napansin nyo ba? Diba meron akong inilagay ho na bagong parang news page natin na ginawa kong carousel. Diba meron intro natin, may carousel yan. Makikita nyo yung magkano na yung dolyar ngayon, diba? Sino yung mga ibang mga balita tungkol kay President PBBM at saka yung mga current events ng balita, mga issues, mga malaking issues. Diba meron din akong inilagay doon bago mga kababayan yung presyo ng gasolina, ng diesel, diba, ng unleaded, saka yung isa. Inilagay ko yung mga kababayan para ma-monitor ho natin. And I found it very useful din. At saka naalala ko mga kababayan, that is a month ago yata yun, if not mistaken. May nabasa kasi ako na viewer natin na nag-request tungkol sa presyo ng diesel at saka ng unleaded or ng ating gasolina. So ngayon mga kababayan ko, inilagay ko na. Kasi nga, lalo na ngayon, na dapat rin nating mamonitor yung gasolina, yung presyo. Para hindi nyo na kailangan na pumunta ka dun sa ibang lugar, saan man ang balita.
nandito na ho lahat kay Sir Ivan. Malalaman nyo dito yung dolyar, magkano yung dolyar, magkano yung yung palitan doon sa Middle East, palitan ho doon sa Europe, nandito na lahat. Dito, in-include ko na rin ho yung presyo ng ating gasolina. O di ba? Parang one-stop shop ang channel ni Sir Ivan. So lalo na ngayon na i-monitor natin yung presyo ng gasolina. Bakit? Kasi 'di ba alam natin na nagkaroon ho ng crisis sa Middle East kasi nga naggiyera mga kababayan. 'Di ba sa napwersa yung US at saka yung Israel. Binomba nila, inatake nila yung Iran mga kababayan. 'Di ba namatay nga yung yung supreme leader nila, yung Iranian supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Sakto ba yung mga kababayan? Ayatollah Ali Khamenei. Siya yung Iranian Supreme Leader. At saka kasama rin namatay mga kababayan yung kanyang yung kaanak, 'di ba? Yung kanyang manugang, dalawang manugang yata yon. Pati rin ang kanyang anak, namatay din, ang kanyang apo, at saka meron pang iba, mga kababayan. So nadamay. So kabirmado, namatay yung Supreme Leader. Nakita nga natin mga kababayan, di ba yung mga residente doon sa Iran, yung mga Iranian, sila ho ay nagbunyi. Kasi ilang years mga kababayan, siya ho ay leader doon. Itong nagangalan na si Ayatollah Ali Khamenei. So hindi nila nagustuhan itong pamumuno ng Supreme Leader na to. So nang namatay itong tao na to, nagbunyi yung Iranian. 'Di ba? So mga kababayan ko, ang nangyayari ngayon, 'di ba, nadamay din yung Dubai, nadamay din yung Oman, nadamay din yung Riyadh kasi nga nag-retaliate yung Iran. So alam natin talagang malaking gulo 'to mga kababayan kasi hindi naman yan basta-basta yung Iran na aatras yan. Kilala natin yung Iran, 'di ba? So isa din sa kanilang binanatan ng taga-Iran yung Dubai, 'di ba? Yung Oman, basta Middle East. Nadamay din ang Riyadh mga kababayan. Pero nga 'di ba nakalusot na airstrike. So nakita natin doon sa area ng UAE na merong missile na nakalusot. Talagang meron pong natamaan mga kababayan. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo mga kababayan itong pahayag ni President PBBM, ang kanyang urgent announcement. Kasi nga, itong mga DDS, di ba hinahanap nila si President PBBM. Wala daw ginagawa mga kababayan. Tapos sabi pa nga di ba ni Harry Roque, nagpalabas na naman ito ng fake news. Tong gunggong na to, baboy na nga, baboy din ang kanyang ugali. Kasi nga nanira mga kababayan. Sabi niya, mga kababayan, sa Middle East, ingat kayo. Huwag na kayong umasa sa mga bangag. Hay palagi, maski binubumba na kayo. O diba, gunggong talaga eh. Ano ang sabi ho ni President PBBM? The other day pa ho sila nakamonitor mga kababayan. Hindi naman kasi si President PBBM katulad kay Sara Duterte. Kasi nga diba si Sara mga kababayan, makarinig lang yan nang sa tingin niya ay ito ay sisikat ng kanyang pangalan or magagamit niya para sa kanyang kakupalan, talagang aatake yan kaagad. Talagang magpapress con yan kaagad, magpapasikat yan, magpapansin yan mga kababayan. Ganun di ba si Sara? Mahilig magpapansin. Pero meron siyang press con, meron siya mga yung ambush interview mga kababayan, sumisimplang. Kasi hindi naman siya ready alam natin, di ba? Ganun lang kanyang kapasidad ng kanyang pag-uutak. Ready ka agad sa mga interview, sa press con, pero sumisimplang. Bakit? Kasi hindi siya ready. At ang kapasidad ng kanyang pag-uutak, ng kanyang IQ, mababa din. Kaya palagi siyang sumisimplang sa kanyang press con. Diba? Tama naman yan mga DDS. Sumisimplang lagi ito si Sara Duterte. So yan ang mangyayari. Kaya hindi ka well-equipped sa mga information, magpapaipal ka kaagad. At hindi ganyan si President PBBM. Dahil nga hindi nakita ng mga DDS, ayun, hinahanap. Tas meron ng kaagad mga sinasabi na hindi maganda, sinisiraan na kaagad. Diba, gunggong talaga eh. Itong si Harry Roque mga kababayan, sana masampulan na to, sana dadamputin na to or ikulong na ito. Kasi nga, mapanira tong tao na to eh, at talagang mahilig sa fake news. Si President PBBM, before siya nagsalita mga kababayan, syempre, minomonitor niya muna yung nangyayari. Nangunguha siya ng mga informations, nangunguha siya ng mga verified informations, at kapag meron na siyang makuha ng mga information at sakto na, doon na siya magsasalita. For example mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo itong pahayag ni President PBBM. For more details, let's watch this.
Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang monitoring ng gobyerno sa giyera sa Middle East at sa mga kababayan natin doon. Non-stop daw ang pagbabantay nila ayon sa Pangulo. Wala pang naitatalang Filipino casualties sa Iran sa gitna ng umiigting na sigalot sa pagitan ng Iran at ang pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Israel. Sa isang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, kahapon pa raw nagmo-monitor ang pamahalaan, kabilang ang mga labor attaché at embassy sa Middle East. Marami raw kasing mga Pilipino sa Middle East, kaya't dapat bantayan ng mabuti ang sitwasyong ito. Ito ay kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Sa latest tally ng Department of Foreign Affairs, nasa 2.4 million Filipinos ang nananatili sa Middle East na ang karamihan ay nasa United Arab Emirates at Saudi Arabia. Tinawag namang Zionist regime ng Iranian state media na Islamic Republic News Agency ang Israel nang i-anunsyo nito ang pagkamatay ng Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei bunsod ng airstrikes mula sa Israel at Amerika. Sa ngayon, isang three-body council ang pansamantalang magpapatakbo sa Iran kasama ang presidente, judiciary head at isang jurist ayon sa state media. Sa pinakahuling tala rin ng mga otoridad sa Iran, nasa 85 students ang nasawi sa Hormozgan province. Sa kanyang Truth Social account naman, hustisya para kay US President Donald Trump ang pagkamatay ni Khamenei na hindi raw nalusutan ang kanilang intelligence at tracking systems. Simula pa lang daw ito ayon kay Trump dahil hindi raw titigil ang kanilang puwersa hanggat hindi nila nakakamit ang kapayapaan sa Middle East. Nag-anunsyo na rin ng retaliation ng Iran at sinabing bobombahin pabalik ang Israel at American military bases. Isa ang Pilipinas sa mga bansang pinagkakatayuan ng military bases ng Estados Unidos sa bisa ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Hiningan natin ang pahayag ng DFA tungkol dito pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Pero, ayon sa AFP, limitado sa Middle East ang tensyon at walang kahit anong verified threat sa Pilipinas, kaya't hindi dapat magpanik ang publiko. At isa rin ang Pilipinas sa mga imbitadong bansa na umupo sa Board of Peace ni President Trump na kinabibilangan ng ilang bansa sa Middle East gaya ng Saudi Arabia, UAE, Qatar, Egypt at ilang Asian countries gaya ng Indonesia at Vietnam. Ang mga nasabing bansa, subject umano ng paglabag ng Israel at US ng sovereignty at territorial integrity ayon sa United Nations, ang international organization kung saan nag-withdraw ang Amerika noong nakaraang buwan. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Ayon naman kay exiled Iranian Crown Prince Reza Pahlavi, nalalapit na raw ang pagbabalik ng mga Iranian sa lansangan para mapasakamay ng bansa ang anyay final victory. Nananawagan din si Pahlavi sa Estados Unidos na ingatan ang mga sibilyan sa Iran dahil natural na mga kaalyado ng Amerika ang kanilang sibilyan. Tapos tingnan niyo mga kababayan, itong poso ng mga DDS na mga gonggong. Post nila, mga comment nila, sila din ay nananalangin na sana daw bubombahin din ng taga-Iran yung Pilipinas mga kababayan. Kasi marami daw mga kawatan, marami daw mga magnanakaw, pati daw yung Malacanang sana daw bombahin mga kababayan. Gunggong talaga diba? Ganyan kasi yung mga pag-uutak na na-brainwash. Ganyan kasi mga utak na hindi nag-iisip mga kababayan. At saka wag ho tayong mag-aalala kasi hindi naman tayo kasali sa gera. Hindi tayo sasali sa gera mga kababayan. So safety ho ang Pilipinas, okay? So ngayon, pag-uusapan din natin itong mapanirang comment or post ng DDS. Ano yan si Ivan? Kasi sabi dito ni Princess Maui, di ba kilalang-kilala natin si Princess Maui? Yung budolera, binubudol niya yung mga OFW, binubudol niya yung mga nandiyan sa Pilipinas kasi nga pinagpipirahan daw nila yung mga DDS na mga OFW. At nalaman natin nung sila ay nag-away ni yung vlogger ng DDS na hindi naliligo yung si Joey. Di ba si Joey the Viber? Siya yung kalaban ni Joey, itong si Princess Maui mga kababayan. So ngayon sabi niya, Hoy Marcos Jr., gising! May ipinadala ka na bang eroplano para i-rescue ang mga OFWs dito sa Middle East? Gera na, ungas, bumangon ka na at magpakapangulo.
O di ba, gonggong talaga nakapagpadala na ba daw ng eroplano para i-rescue yung mga OFW na nandoon sa Middle East mga kababayan? Yun ang panawagan niya. Di ba, gonggong talaga ito yung mga taong hindi nanonood ng mga totoong balita mga kababayan. Bakit? Kasi nga ba nabalitaan natin, yung flight papunta doon sa Dubai, malapit na sa Dubai mga kababayan, hindi yata niya alam na pinapabalik sa Pilipinas. Pinabalik ho sa Pilipinas mga kababayan. Diba? Pati rin yung flight doon pamuntang Riyadh, yung pamuntang Oman, at saka yung sa isang mga kababayan sa UAE. Pinapabalik ho ng Pilipinas. Isipin nyo lang ho yan. Diba? Almost 10 hours ang biyahe dyan sa taas, pabuta ng Middle East. Tapos nang malapit na kayo sa Middle East mga kababayan, pinapabalik kayo sa Pilipinas. So another almost 10 hours na naman na biyahe. Diba? Tingnan nyo kung gaano ka stressful mga kababayan. At saka alam mo natin, napaka-boring talaga sa loob ng airplane Kahit nga diba 3 hours, 3 to 4 hours na biyahe ng airplane, boring talaga Masakit sa puwet, diba? Parang gusto mo nang balakad-lakad. Isipin nyo lang ho, almost 20 hours ang biyahe kasi nga pinapabalik kayo bigla sa Pilipinas. Pero mga kababayan ko, I think siguro mga connecting flight yata sila mga kababayan. Baka naglanding sila ng ibang lugar. Siguro lang. Baka naglanding sila. Baka si Ivan. Kasi nga 'di ba, kailangan din nila ng fuel. Well, I'm not sure ha. Hindi ako expert sa airplane. Pero hindi ko sure mga kababayan kung kaya ba ng airplane yung papuntang Middle East na pabalik kaagad. Yung almost 20 hours na biyahe mga kababayan, kaya ba ng airplane? Kung hindi kaya ng airplane, malamang naglanding sila ng ibang lugar. At saka nagstay siguro na ilang oras. And after that, bumalik na sila, dumiretso na sila ng Pilipinas. Diba? Pinabalik sila kasi nga hindi pwede, napakadelikado ang airspace sa Middle East. Kaya bigla silang pinabalik mga kababayan. Pero itong tao na to, itong vlogger na to, mapanira. Diba? Kahit ano na lang kanilang ipapopost mga kababayan, babanatan nila si President PBBM pero hindi nila iniisip na meron na hong nangyari. Pinabalik na yung mga airplane sa Pilipinas, hindi pinatuloy. Paano makapagpapadala ng airplane si President PBBM? Delikado nga yung airspace. Diba? Hindi nag-isip talaga Ganyang mga vlogger na yan, dapat pitikin natin sa tenga mga kababayan kasi pasawa yan Pitikin sa tenga, kurtin natin sa gilid. At dapat i-debunk natin yan. Okay? So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo before tayo mag-proceed. Siya nga pala, diba mamaya na Lunes, yung impeachment trial kay Sara Duterte mga kababayan. Diba? Sino excited dito? Mamaya na 10 a.m. in the morning mag-start yung impeachment trial kay Sara dun sa Kamara. So according kay Terry Redon mga kababayan, ipipresenta daw nila yung si Ramil Madriaga mga kababayan. Ipipresenta daw nila yan. Kaya nga, ang question sa Ivan, ano ba ang wish natin para kay Sara Duterte sa kanyang impeachment trial bukas or mamaya mga kababayan? Ano ang wish natin? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So meron din pong balita mga kababayan tungkol sa impeachment. Kasi nga diba yung Tindig Pilipinas, sila ay nag-file ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Diba sila yung pangalawa, if not mistaken, sila yung pangalawa. Kasi nga yung pangatlo mga kababayan, yung pangatlo ba yun yung mga pare? Nakalimutan ko lang Kasi yung grupo nila ni Laila de Lima, di ba yung pangunguna doon, yung si Aquino, yung si Kiko Aquino D. At saka yung anak bayan, yung grupo nila ni Laila de Lima, sila nag-file ng impeachment complaint. So ngayon, withdraw nila mga kababayan. Yes, you heard it right. Kanina lang nalaman si Ivan, withdraw nila. At saka official na nila daw i-withdraw ngayong araw, Lunes. Umaga mga kababayan. Bakit? Kasi nga ang plano nila, mag-full support na lang sila doon sa pangalawa ba yon, if not mistaken. Mag-full support na lang sila doon sa pangalawa na inihaing impeachment complaint. Bakit si Ivan? Kasi yung grounds doon na kanilang complaint na inihain ni Laila de Lima, the same din sa complaint doong pangalawang
nag-file ng complaint or impeachment complaint kay Sara Duterte. The same kasi mga kababayan. So ang ginawa nila or gagawin nila ngayong araw, i-withdraw nila yung third na impeachment complaint at saka mag-full support sila doon sa second na i-final na impeachment complaint. Gets ba natin? So yung grupo nila ni Leila de Lima, i-withdraw na nila ang kanilang impeachment complaint. At saka they decided na mag-full support na lang sila doon sa second na impeachment complaint. Kasi halos magkapareha yung kanilang complaint mga kababayan. Okay na ba? So dito ho, mag-start na ho. Malalaman natin kung ito si Sara ba ay makakaligtas ba sa impeachment complaint na to. At ito ang sigurado mga DDS. Ano yan si Ivan? Sigurado kapag ma-impeach ito si Sara Duterte, lalamukin ito ng mga kaso. Siguradong makukulong itong si Sara Duterte. Kasi mga kababayan ko, dito ho sa impeachment sa Kamara ngayong araw, sigurado tayo na ma-impeach itong si Sara Duterte. Well, siyempre, doon na rin ang huling bala, ang huling laro sa Senado. Doon na sa Senado ang panghuli mga kababayan, yung last decision doon ako sa Senado. At saka ipapakita ko muna sa inyo itong pahayag ni Tere Radon. For more details, let's watch this. Deadma ang Kamara sa pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagkandidato sa 2028 presidential elections. Ayon sa isang kongresista, hindi nito malilihis ang kanilang focus sa mga inihaing impeachment complaint laban sa bise. Walang epekto sa mga kongresista ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ito ay ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Bagaman tinawag niya na forward-looking ang deklarasyon ni VP Sara, hindi anya malilihis nito ang direksyon ng House Committee on Justice na mag-focus sa inihaing 4 na impeachment complaint laban sa kanya. Tingin ko irrelevant yung pong declaration po ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo, no? Dito po sa disposition po ng House Committee on Justice and ng House in general, dito po sa impeachment po niya mismo. Kumpiyansa naman ang paring si Joel Saballa na matibay ang kanilang inihaing reklamo laban kay VP. Si Saballa ay isa sa naghain ng ikatlong impeachment na inendorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Kaya kung ang mga kongresista ay naniniwala doon sa i-present namin last year, so hindi kami mahihirapan kukuha ng suporta o boto mula sa kanila kasi hindi naman ito politically motivated eh. Ito ay merong substance, merong form. Naniniwala ang grupo na mananatili ang mga kongresistang papabor sa impeachment complaint. Ganito rin kapositibo si Kabataan Party List Representative Rene Co, isa sa nag-endorso ng unang impeachment complaint. Sabi ni Co, nakikita niyang magtutuloy-tuloy ang impeachment ng pangalawang pangulo sa Kamara hanggang makarating ito sa Senado. Duda si Co sa totoong pakay ng maagang deklarasyon ni VP Sara. Meron ding iilan na apprehensive na dahil nga ay sinimulan na ni VP Sara yung kanyang presidential bid. And alam naman natin na yung pag-start ng presidential bid niya, may intent din yan. Hindi lang yan dahil gusto niyang tumakbo, maging presidente na ng 2028, pero para din depensa no, sa ICC charges ng tatay niya and ng impeachment proceedings laban sa kanya. Sa pagsisimula ng pagdinig ng House Committee on Justice sa Lunes, nakahanda na raw ang Justice Committee sa mga panibagong pasabog ng mga nag-endorso ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Oh, di ba? Sigurado tayo na mag-iiyakan na naman ito mga DDS. Lalo na kapag pupunta na ito si Ramil Madriaga doon sa Kamara mga Kababayan sa impeachment trial kay Sara. Kasi nga alam ho natin, itong si Ramil Madriaga, ito yung nagbibigay ho ng sakit ng ulo, nagbibigay ho ng panic sa mga DDS, lalo na kay Sara Duterte. Kasi nga, napakalakas ng kanyang akusasyon dito kay Sara Duterte. Meron ho yung sinumpaang asalay sa mga kababayan. At saka napaka-legit ang mga ebidensyang hawak, pictures at saka video nito ni Ramil Madriaga at ng abogado ni Ramil Madriaga. Na itong si Ramil Madriaga, siya ang missing link mga kababayan. Ito ang nabibigay ng sakit ng ulo ni Sara Duterte. At malamang sa malamang, mai-impeach ito si Sara dahil
kay Ramil Madriaga. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ang comment ng mga netizen. For more details, let's watch this. Pagdating po sa pagboto, piliin po natin talaga kung sino po talaga yung tingin po natin na meron pong magandang ambition para sa Pilipinas. Hindi po dahil sikat si ganito, dahil mas kilala si ganito. Kailangan po natin piliin yung taong tutulong po, hindi lang po para po sa sarili niya, kundi para po sa ating mga Pilipino. Hello po, storeboyin po namin kayo, okay lang? Okay lang po ba, storeboyin namin kayo? Okay lang po. Eto ba, impeachment na po kasi ni Sara Duterte sa Monday, so gumagawa po kaming awareness video. Sa tingin niyo po ba dapat sagutin ni Sara Duterte ang mga aligasyon na pinupukol sa kanya? Yes naman po. Dapat niyo lang pong sagutin yung mga tanong na inaano po sa kanya or mga allegation po. Since nag-work po siya as public official and karapatan pong malaman ng mga Pilipino yung kasagutan niya po sa mga tanong na po dahil po tayo po yung naglukluk sa kanya as public official and may karapatan po tayong malaman yon and ipula po siyang tinatago din, may kailangan po ba siyang ilihim? Yun po. Tama naman po, no? Ang impeachment process, it doesn't necessarily mean na guilty na siya, no? Yes Ito po. po ay process na kung saan opportunity rin para sa kanya kung sakasakali na linisin ang kanyang sarili, no? Dito sa mga aligasyon sa kanya. Madam, last na tanong, ano po masasabi niyo sa mga taong ayaw bumoses, no? Kitang-kita natin, kabataan po ngayon ang mga matatapang na bumoses kasi yung iba parang ayaw nila nagsasalita sa mga online, ganyan. Ano pong masasabi niyo sa kanila? Sa kabataan po, I think po tayo po yung may pinaka-boses. Though everyone po, lahat po tayo is may karapatang bumoses sa nangyayari sa bansa natin since we have the freedom po na magsalita. And also po, dapat lang po nating sabihin yung opinion po natin, lalong-lalo na po sa politics po. Since tayong mga kabataan po talaga yung maaapektuhan, hindi lang po tayo, kundi pati po yung next generation po. And dapat po, pagdating po sa pagboto, piliin po natin talaga kung sino po talaga yung tingin po natin na meron pong magandang ambition para sa Pilipinas. Hindi po dahil sikat si ganito, dahil mas kilala si ganito. Kailangan po natin piliin yung taong tutulong po, hindi lang po para po sa sarili niya, kundi para po sa ating mga Pilipino. Yun, po. thank you very much. Pwede, boboto po namin kayo next. Yes po, tatakbo po kong SK. Ito po, may bibigay po kami sa inyo, no? Ito po yung proof na pwede nyong scan yung QR code. Makikita nyo dito kung anong ginawa na pamimeke ng resibo ni Sara Duterte. Pinapadebunk po kasi namin yan sa mga DDS vloggers pero never po nila na-debunk yan. So, ayan. Thank you po. Thank you. O, diba? Ito ang ebidensya mga kababayan na aware ho yung mga Gen Zs, yung mga kabataan natin ngayon. Alam na alam nila itong ginagawang kalokohan ni Sara Duterte. At nanawagan ngayon at full support talaga ang kabataan natin ngayon na sila ay nananawagan na dapat sagutin ni Sara Duterte yung mga aligasyon sa kanya. At wag niyang sisibatan, wag siyang sumibat, dapat umaten siya sa impeachment trial sa kanya mga kababayan. Dapat harapin yan ni Sara Duterte. Okay? So anyways, before tayo patuloy sa ating mga topics, shoutout muna natin ating mga suki, mga early birds, yun ang laging nanguna na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila, nanguna ang nag-comment, si M.E. Nandyan din si Rayon Inicosi, Jocelyn Flores, Emmy Mapalad, hi to Marinel Bascos from Dubai, nandyan din si Ma'am Evelyn Garcia, Betty Germia, nandyan din si Vansyang James, Los Makiver, Bert Leroy, nandyan din si Mex Stokes Blanc or si Ma'am Tita Dunes, nandyan din si Ella Ramos, shoutout natin si Mark Joseph Astorga, Vincent Ebenido, nandyan din si Marlene Arizabal, hi to Island Touch, Lilian Lalyabe, nandyan din si Nestor Potian from Norway, Tess Gatmarin Mix TV, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, syempre before tayo magpatuloy sa mga mainit na mga isyu, lalo na sa mga paninira ng mga DDS, ipapakita muna natin dito yung mga lakad ng ating President PBBM. For more details, let's watch this. Darating sa Pilipinas si South Korean President Lee Jae-myung para sa isang state visit mula March 3 hanggang 4 sa paanyaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sasalubungin na Pangulong Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos si Pangulong Lee at First Lady Kim Hae-kyung sa isang seremonyang gaganapin sa Malacanang sa Lunes. Magkakaroon ng bilateral meetings ang dalawang leader upang talakayin ang kooperasyon sa depensa,
maritime, ekonomiya at kaunlaran, gayon din ang people-to-people ties. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni Lee sa bansa bilang Pangulo at unang state visit matapos magkabisa ang Free Trade Agreement ng Pilipinas at South Korea noong December 31, 2024. Inaasahan ding magkakaroon ng palitan ng pananaw ang dalawang leader hinggil sa usapin sa rehiyon at iba't ibang international issues bilang tugon sa masiglang ugnayan ng dalawang bansa. Bayan magkatuwang na isinusulong ng gobyerno at ng pribadong sektor ang mga reforma para mapaganda pa ang serbisyo sa taong bayan. Kabilang dyan ang digitalization ng mga serbisyo, lalo na sa sektor ng kalusugan, pagpapaunlad ng negosyo sa mga probinsya at pagpapataas sa produksyon ng pagkain. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng Private Sector Advisory Council. Tinalakay ng Presidente at PISAC ang mga pangunahing reformang isusulong ng gobyerno. Patuloy ang pag-uusap ng pamahalaan at private sector upang alamin kung paano mas mapapaganda ang serbisyo ng bayan at paano rin maiaangat ang ekonomiya ng bansa. Sentro ng pag-uusap ang digitization ng PhilHealth. Kapag online na kasi ang record at proseso, mabilis na mabeberipika ang mga claim at agarang makapaghatid ng medikal na serbisyo. Kasama rin ang modernisasyon at pagpapalawak ng mga paliparan na magsisilbing daan sa paglago ng turismo at pag-unlad ng mga negosyo sa iba't ibang probinsya sa bansa. Tinalakay din ang pagbawas sa pag-angkat ng mga binhi para maibsan ang pagdepende sa importasyon at matutukan ang pagpapataas ng produksyon ng pagkain sa bansa. Bago yan, nakipagpulong din ang Pangulo sa PISAC tungkol sa pagtugon sa edukasyon, kalusugan, trabaho at teknolohiya. Kaya para sa Pangulo, hindi pamumulitika at paninira, kundi kooperasyon at pagtutulungan ang makapagsusulong sa atin para sa isang bagong Pilipinas. Bagaman nakatutok ang Presidente sa pagpapaunlad ng ekonomiya, siniguro ng Malacanang na patuloy na hinahabol ng administrasyon ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control project. We are moving forward. Ang mga pag-iimbestiga po sa flood control projects ay ibinibigay po niya sa ICI, sa DOJ at Ombudsman. Kasama na rin po ang DPWH. Pending po tayong request for cooperation ng Interpol. Administrasyon po ito at ang gobyernong ito ay patuloy sa pagtatrabaho at paghanap sa mga kababayan natin na nagtatago sa ngayon. Samantala, itinalaga ni Pangulong Marcos bilang bagong acting secretary ng Department of Environment and Natural Resources si Yusek Juan Cuna. Si outgoing Secretary Rafael Rotilla naman magsisilbing Philippine Ambassador to the Holy See sa Italy. Patuloy ang pag-abot ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakapay sa mga pamilyang naninirahan sa lansangan. Sa Visayas, operational na ang isang pag-abot processing center sa Liloan, Cebu na may handog na iba't ibang serbisyo. Bilang bahagi ng target ng pamahalaan na tiyaking walang Pilipino ang maiiwan, muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matatag na pangako ng administrasyon sa inklusibong social protection sa kanyang pagbisita sa Pag-abot Processing Center sa Barangay Tayud, Liloan, Cebu. Personal na inalam ng Pangulo ang proseso sa naturang pasilidad mula profiling hanggang sa formal na panunuluyan ng isang benepisyaryo sa temporary shelter. Binisita rin niya ang iba't ibang key features ng processing center kabilang ang klinik, mga silid para sa mga benepisyaryo, activity area at iba pa. Nakihalubilo rin ang Pangulo sa mga benepisyaryo at personal na inalam ang kanilang kwento. Masaya rin siyang nakihalubilo sa mga bata sa center. Layunin ng processing center na makapagbigay ng komprehensibong serbisyong panlipunan at holistic intervention para sa mga bata, individual at pamilyang namamalagi sa lansangan habang hinihintay ang kanilang reintegrasyon sa kanilang komunidad. Katunayan, habang ang isang individual o pamilya ay nanunuluyan dito sa loob ng 30 araw, mabibigyan sila ng case management at assessment ng mga social worker. Mabibigyan din sila ng livelihood at financial assistance bago ang kanilang pagbabalik sa kanilang mga komunidad.
May kakayahan ng Pag-abot Processing Center na tumanggap ng mahigit 120 individual at sa ngayon ay nasa 19 na individual ang nanunuluyan dito. Bahagi ang programa ng isang structured process ng reintegration na naglalayong maibalik ang katatagan sa buhay ng mga benepisyaryo at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa kanila. Nawawalan man sila ng kumpiyansa. Hindi sumusuko si Pangulong Marcos Jr. na sila ay muling bumangon at muling masilayan ang magandang kinabukasan. Ito ay pagsulong ng ating mga kabayan para sa bagong Pilipinas. Mahigit 63 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para pagtuunan ang mga programa at proyekto sa irigasyon. Kabilang na dito ang mga rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad at pagpapalawak ng mga naseserbisyong patubig. Mas matatag na food security habang direktang tinutugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 National Irrigation Administration at National Confederation of Irrigators Association General Assembly. Daan ang aktibidad para malaman ang hinaing ng mga magsasaka at iangkop ang mga programa ng pamahalaan batay sa kanilang pangangailangan. Ayon sa Pangulo, nananatiling hamon ang kakulangan sa patubig sa mahigit 30% ng irrigable land sa bansa. Bukod pa sa epekto ng climate change, pagtaas ng gastos sa produksyon at pananalasa ng kalamidad. Dahil dito naglaan niya ang pamahalaan ng mahigit 63 billion pesos para sa mga programang pang-irigasyon, kabilang ang rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad at pagpapalawak ng serbisyong patubig. Lalo't giit niya, ang pagpapalakas ng irigasyon ay direktang hakbang upang matiyak ang sapat at abot kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Inaasahan natin na ang pondong ito ay makakatulong sa rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad, pagsasaayos ng mga sirang kanal at irrigation system, at ang pagpapalawak ng mga lugar na maaring mabigyan ng serbisyo ng irigasyon. Bukod pa rito, halos 300 billion pesos naman ang inilaan para sa buong sektor ng agrikultura, para sa binhi, farm-to-market roads, post-harvest at cold storage facilities, pataba at iba pang suporta sa mga magsasaka. Ininspeksyon naman ng Pangulo ang NIA Command Center at ipinunto ang papel ng makabagong teknolohiya, kabilang ang real-time monitoring, satellite-fed data, at artificial intelligence-based crop monitoring para sa mas epesyenteng pamamahala ng tubig at pagprotekta sa ani. Ako, governor ako doon sa Ilocos Norte, pagka sasabihin, may darating na bagyo, alam na namin kung saan nababaha, alam na namin kung saan dadaan yung tubig. Nagbago na po lahat yun. Kaya't kailangan maganda ang koleksyon natin ng datos, kailangan pinapakinggan natin ang mga magsasaka dahil kayo ang unang nakakaalam kung ano yung mga pangyayari sa mga lugar ninyo. Sinabi rin ng Presidente na bagaman malaking tulong ang teknolohiya, nananatili anyang nakasalalay ang lakas ng sektor ng agrikultura sa mga magsasaka. Kayo po ang katuwang ng pamahalaan. Kayo ang nakakaalam ng pangangailangan sa lupa at kayo ang kasama namin sa pagbuo ng mga solusyon. At sa patuloy nating pagpapalakas ng sistemang ito, may responsibilidad ang bawat isa sa atin. Sa mga kawani ng NIA at mga katuwang sa NCIA, huwag natin bibiguin ang ating mga magsasaka. Nagkaroon din ng open forum kung saan mismong ang Pangulo ang sumagot sa mga tanong ng mga magsasaka, gaya ng napapanahong pagbibigay ng farm input sa kanila. Sabi ng Pangulo, nagbigay na siya ng direktiba sa DA na agahan ang pagkuha ng mga pataba kahit hindi pa nagsisimula ang planting season, lalo't maaari naman anyang iimbak ang mga ito. Agahan ninyo ang bili para pagdating ng panahon ng planting season ay nandiyan na, hindi na aantayin na bibilhin pa lang, dadalhin pa lang dito sa Pilipinas, kung imported pa, dadalhin pa sa lugar na kung saan nangangailangan, ilang buwan yun. At nang tanungin ng Pangulo kung maikokonsidera bang maibalik ang pamamahala ng mga communal irrigation system sa NIA matapos ma-devolve sa mga LGU, giit ng Pangulo na bagaman mas localized ang magiging pagtugon sa pangangailangan ng irrigators dahil sa kapangyarihang ibinigay sa mga LGU, mas mainam pa rin anya na may pag-agapay mula sa national government, lalo na sa development at technical support. Sinabi ko na sa ating NIA, kako sa kanila, ay wala naman siguro magrereklamo kung mag-rehabilitate tayo ng mga local na irrigation system at maglagay tayo ng bagong irrigation system. Kaya't yan, kahit na sinasabing devolved na yan,
basta hanggat kaya namin tutulong ang national government sa inyo. Siyempre, doon on the ground, doon sa pag-decide kung saan dadalhin yung tubig, kung saan gaano karami ang bibitawan na tubig sa isang lugar, nasa sa inyo yun. Ngunit yung mga facilities, yung mga infrastructure, yung mga technical support, magdadala kami na galing sa national government. O, di ba? Yan ba ang sinasabi ng mga DDS mga kababayan na hindi nagtatrabaho ang ating presidente? Napaka-busy ho ni PBBM. Sigurado tayo mga kababayan na walang alam ang mga DDS sa mga bagong programa, mga proyekto, at saka yung mga lakad ni President PBBM. Para sa Ivan, lalo na, di ba, nakita natin yung latest na post ni Lorraine Badoy mga kababayan na grabe talaga yung baboy talaga ang ugali mga kababayan kasi sabi niya na may sinabi siya na hindi daw yung si Bangag ang dinala sa St. Luke, mga kababayan. May bago. Kasi nga diba napalabas na naman sila ng piki na balita na dinala na naman daw si President PBBM sa St. Luke, mga kababayan. So ngayon, binawi ni Lorraine Badoy na hindi daw yung si Bangag, alam na natin kung sino tinatawag nila na Bangag, mga kababayan, diba si PBBM. Hindi daw si President PBBM ang dinala sa St. Luke. Pero sila daw ay manalangin mga kababayan na sana daw matuluyan Gunggong talaga Sila daw ay manalangin na sana daw merong mangyayari kay President PBBM. Ganyan ho ang pag-uutak kriminal. Yan ho ang pag-uutak ng kalidad ng mga DDS mga kababayan na dapat talaga hindi dapat mamayagpag ulit ang mga DDS sa Pilipinas. Kawawa tayo. Masisira na naman ang bansang Pilipinas mga kababayan. Dito pa nga lang, di ba, nakikita natin ang kanilang ugali, utak kriminal talaga Sila ay nananalangin na sana merong mangyayaring masama kay President PBBM. Anong klaseng pag-uutak yan? Meron ng mga DDS, di ba, kung talaga So sigurado tayo na walang alam itong mga DDS sa mga lakad ni President PBBM. Kasi ang kanilang hinihintay lang mga kababayan na balita na merong mangyayaring hindi maganda kay PBBM. Diyan lang sila interesado, di ba? Kaya hindi nila alam at wala talaga silang alam sa mga bagong proyekto at mga programa ng Marcos administration. Okay? So anyways, ipapakita ko rin sa inyo mga kababayan itong vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Nako, eto na. Nag-umpisa na po sila. Talagang planadong-planado ang kanilang mga galaw. Ang tinutukoy ko po ay yung mga, hindi naman lahat, pero marami na rin sa kanila, na mga vloggers ng mga Duterte. Okay? Ay tinuturing na pro-Duterte, pro-China, pro-Sara. Ang kanilang ginagawa na ngayon ay pagkukondisyon sa tao, sa aking personal na analysis at opinion. Anong kondisyon ang kanilang inilalatag ngayon? Ito yon. Una, panalo na daw si Sara Duterte. Okay, tayo. Ay ang eleksyon ay sa Mayo ng 2028, 2 taon pa, higit pang 2 taon. Ini-establish na nila, nililinilang na nila ang kanilang mga followers na panalo na daw si Sara Duterte. Ito'y matapos magdeklara si Inday na siya ay gustong tumakbo o tatakbo sa pagiging Pangulo. Tapos kaagad ang galaw ng kanilang mga supporters tulad ng mga vloggers ay panalo na. Yan ay pangkondisyon at panlilinlang. Napakalayo pa, napakaagap pa, pero ini-establish na nila sa kanilang mga follower supporters na nanalo na. Kawawa yung kanilang mga follower supporters. Masyado silang binubudol maaga pa lang. At ito yung sunod na kanilang opsyon o kanilang sasabihin. Pag natalo sa eleksyon si Sara, sasabihin nila, dinaya. Ngayon pa lang sinasabi na ng kanilang grupo na ang panalo daw o pagkatalo daw ni Sara ay dahil sa dayak. Isipin mo, ganyan silang kawalaan ng respeto sa mga Pilipinong botante. Walang respeto sa COMELEC, walang respeto sa political exercise. Ang kanila palang plano
Kapag nagdeklara si Sara, siya na, wala nang iba. Yan ang kanilang galaw. Sobrang panlilinlang, sobrang kawalan ng respeto sa tao, at pure makasarili. Tandaan nyo, nagsimula na po, kung nyo mapapansin, daya na lang daw po ang makakatalo kay Inday. Wow! Matatawa ka na lang yan. Kaya nga ako nakablock ngayon eh. Pagluksa natin ang kanilang galaw. Kasi nagmadali, nagpapakondisyon, nililin lang nila ang kailang mga followers, kaya magluksa tayo sa kailang kalukuhang ginagawa. Ang botanteng Pilipino, kung di ako nagkakamali, ang registered voters nasa mga 70 million. Magkakaroon pa ng registration ulit bago ang eleksyon. Asahan natin ng mga another 3 to 5 million pa ang pwedeng magparehistro para sumali sa presidential election, national and local election sa 2028. So, nasa 75 million ang aabuting registered voters. Tapos ang sasabihin nyo, daya lang pag natalo, dinaya si Sara pag natalo. Ganon kayong kasama. Walang respeto sa mga registered voters sa buong mundo. Yung gumagawa nito, alam nila ang totoo. Mahina yung kanilang kandidato. Kaya ngayon pa lang, nambubudol na. Kaya ngayon pa lang, nanlilinlang na. Kasi yan ang kanilang plano. Ang piling nila, wala nang makakatalo kay Sara. Malaking kalukuhan yun. Ang eleksyon, lalo sa Panguluhan, ito ang gagamitin. May utak, may kakayanan, may totoong agenda, at may totoong pagmamahal sa bayan. Kaalaman sa lahat ng isyu. Meron ba siya nun? Yung nagsasabi ng dadayain si Sara, meron ba kayo niyan? Tanungan niyo sa inyong kandidato. Tanungan niyo sa inyong puon. Meron ba siya nun? Yung qualification? Issue lang ito, walang personalan, nagtatanong lang. Meron bang sapat na qualification, kaalaman, kakayanan? Yung sinasabi niyong daya lang pag natalo, o daya lang ang itatalo sa kanya. Wow! Tumingin nga kayo sa insalamin kung anong mukha nyo. Tingnan man niya ang sarili nyo kung sino kayo. Kung totoo yan, bakit hindi kayo makapag-organize ng milyon na people power? 4 na taon na kayong nag-people power, wala pang 1,000, wala pang 5,000 ang na-organize ninyo. Wala na yung 32 million na boto ni Inday, sinabi ko na noong nakaraan. Kasi hindi nyo na ipakita sa magitan ng inyong mga rally ang inyong supporters. Troll, buzzer, social media lang kayo malakas. At mga tagatahol na mga vlogger na ngayon ay nag-umpisa ng yan ang kanilang topic. Si Inday na raw, daya na lang ang pagkatalo. Wow! Kung yan ang inyong iniisip at inyong plano, huwag na kayong sumali sa eleksyon. Kasi ang sumasali sa eleksyon dapat matino. Dapat nire-respeto ang botante. Dapat nire-respeto ang batas. Dapat nire-respeto ang COMELEC. Sa bagay, wala naman kayo nun, di ba? Kaya nga nakakulong na ngayon, yung puon nyo nakakulong eh. Walang respeto sa karapatang pantao, kaya nakakulong. Ayun din yun. Di ba? Iisang lahi. Kaya ako, real talk lang tayo, nire-respeto ko ang lahat ng botante at mga gustong maging presidente. Ang taong bayan ang magde-decide sa eleksyon sa 2028 kung sino ang gusto nilang maging presidente. Hindi totoo na ang mananalo ay nandaya at ang natalo ay nadaya. Yan ay lumang politika, lumang propaganda. Kung lumaban kayo sa eleksyon, dapat alam nyo kung anong mangyayari. Dalawa lang, manalo o matalo. Garbage, panlilinlang, kababawan, yung sinasabing pag nanalo nandaya, pag natalo ay nadaya. Mali-mali. Lumang politika yan. Inuulit ko. Dekadang politika na yan. Ngayon, global technology. Global na rin ang kaalaman ng mga Pilipino sa buong mundo. Ang mananalo, pag binoto talaga ng mamamayang Pilipino, base
sa kakayanan, talino, malasakit, prinsipyo, paninindigan, at magandang plataporma at makinarya. Panghuli, destiny. Kahit sino ka pa, kung walang destiny, hindi magiging pangulo ng ating bansa. Kaya kayong mga mapanlin lang ngayon pa lang. Ang lulukot, dinadaya nyo ang inyong mga followers, subscribers. Wala kayong awa sa kahinaan, kahirapan, kulang sa kaalaman ng inyong mga supporters at viewers, subscribers. Nakakalungkot. Ako hindi. Aking irerespeto ang botante at igagabay ng aking mga channel ang tamang proseso sa eleksyon. Hindi dayaan, hindi gulangan. Yun ganun ang paniniwala, yun ay sobrang gahaman, makasarili, walang pagmamahal sa bayan. Okay, so dadagdagan natin ang sinabi ni Mike Abe. Kasi pinaiyak din mga kababayan, pinaiyak din itong mga DDS ni Senator Erwin Tulfo. Bakit si Ivan? Di ba si Senator Erwin Tulfo, siya yung Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At saka nananawagan kasi itong grupo ng mga DDS na sana daw dadalhin itong claim, itong paninira ng 18 Marites, kasama nila itong si Atty. Betlog at ang kanilang amo na si Mike Defensor. Gusto nilang dalhin ito iimbestigahan sa Senado mga kababayan. Pinaiyak ni Senator Erwin Tulfo. Kasi according ho, sinabi ni Erwin Tulfo na hindi niya ito papatulan mga kababayan. Kasi walang kwenta maging sarswela lang ang Senado. Sayang sa oras, sayang ho sa pera ng bayan. 'Di ba? Totoo naman talaga mga kababayan, totoo naman talaga ang sinasabi ni Erwin Tulfo. Bakit? Kasi sirang-sira na ho ang kredibilidad nitong mga gunggong nito. Lalo na si Atty. Betlog. Si Atty. Betlog, meron na siyang maling nasabi tungkol kay Laila de Lima. Kasi nga diba, isinalin niya mga kababayan, nakatanggap lang ng maleta, nakatanggap ngayon, doon sa kanyang affidavit, binawi niya. Kasi nga diba siya na-question ng mainstream media na bakit naisali itong si Laila de Lima, bago lang ho nakaupo itong si Laila de Lima dyan sa Kongreso. At saka nakulong siya, 2023 pa nakalaya. Paano siya nakakuha ng pera na inilagay daw sa maleta? Ngayon, ang ginawa ni Atty. Betlog, kanyang iniba ang kanyang palusot. Nasabi niya error daw ang pagkakalagay doon. Merong mali. Kundi ang nangyari daw, paper bag, sa paper bag inilagay yung pera. O di ba meron ng mali mga kababayan? Kasi konting mali lang sa affidavit, mali na lahat yan. Diba? Paninira lang yan. Kaya hindi daw yan papatulan ni Senator Erwin Tulfo. So ito ang kanyang statement mga kababayan. For more details, let's watch this. Lumantad nga po kamakailan yung 18 na sinasabi mga dating alam mo ma'am, ayan na, natawa ka na kaagad, may reaction ka na. Dahil wala na pong kasing katotohanan yan. Actually, lahat po ng mga nilista po doon ay pinasisinungalingan ang kanilang mga sinasabi. Mali-mali po. Si Senador De Lima, sinama nila doon. Ngayon, binago po na, hindi pala kasama. Si si Secretary Anyo, ididemanda po sila dahil po sa pagsisinungaling. Iniimbestigahan na rin po sila ng NBI, yung kredibilidad ng 18 po na ito dahil mga kasamahan po ni Gutese yan. So, tinitignan na po at nandyan din po, nagsampa na sila ng kaso sa korte. So, ang sa akin na lang po, ang aking comment na lamang, hayaan na lang ho natin dyan. Kung yung lahat po ng investigasyon, samot-sari na pati ang Senate, mag-iimbestiga pa po. So, hayaan na lang ho siguro natin. Pero kung ako tatanungin, ayaw ko na hong patulan yan. Pero yun nga po kasi may resolution si Senator Amy Marcos na nagpapa-imbestiga po doon sa mga allegations na yun. Kung kayo po ang tatanungin, lalo't kayo rin po yung Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, dapat pa bang himayin ito ng Senado? Or baka kasi, alam niyo po yun, magamit lang din po yung kapulungan, di ba? Kung ano man po yung intensyon ng ibang grupo. Ang problema po kasi, magiging parang sarswela na naman ho yan, magiging parang telenovela. Yun na lang pinapanood ng mga tao. Ang Senate po kasi can only investigate in aid of legislation. We're still talking about accountability. Tama po yun. Ang problema ho natin kasi, NIMFA, nauubos po yung oras ng mababang kapulungan, na mataas na kapulungan sa pag-iimbestiga. Tama naman ho yan. We have to be accountable as government officials. Pero
Ano pa hong ginagawa dyan ng ombudsman? Nandyan naman po yan. Nandyan po ang DOJ. Ilang ahensya na po nag-iimbestiga, pati po ang NBI. Ako po tiwala naman sa credibility po, lalo ng ombudsman, lalo po kay Ombudsman Remulla na gagawin niya po yung kanyang mga trabaho. Wala naman po sinisino yung tao na yan. Kung mali ho talaga para sa kanya. So, why don't we leave it like that? Hayaan po natin sa kamay ng ombudsman at ombudsman na po ang magkaso. Wala naman hong takot si Ombudsman Remulla, di po ba, mga senador, sabi niya, papadalhan niya na sa PINA, iniimbestigahan niya. So, sa akin po, mas maganda ho yan. Nandiyan, ombudsman na po mag-imbestiga. Kasi kung papasok pa po ang Senado, mawala na naman ho yung trabaho po. Instead na gumawa tayo ng mga batas, paano resolbahin itong mga problema na ito. Kagaya po niyan, yung review po ng EDCA, kailangan siguro natin ma-review po yan. Mauubos na naman pong oras sa sa Blue Ribbon po, mag-iimbestiga na naman. Pero kung talagang papayag po lahat, at papasa po yung resolution na yan na magkaroon ng investigasyon, sangayon naman ho ako. Opo, Senator. Kaya lang, yun nga po, meron ng resolution naka-refer na sa Blue Ribbon Committee pero meron ng ginagawa mo ng evaluation si Senator Lacson. So, ibig sabihin po sa inyo, sir, wag ng Senado umeksena. Sana kung po pwede lamang po. Well, decision po yan ni Chairman ng Ping Lacson at saka ni Senator Soto. Kung gugugol na naman po tayo ng oras sa investigasyon na yan in aid of legislation. Nakakonect naman po yan doon sa flood control ho yan. At saka sa impeachment na sinasabi po nilang binayaran daw po yung mga tao na yan na sinuhulan nila ng mali-malitang pera para sumang-ayon po sa impeachment at saka flood control. Kayo hong tatanungin ko, dalawa ho kayo po yung nagko-cover. Hindi po ako pumirma doon sa impeachment ni VP Sara dahil ako po ay magiging judge. Paakyat po ako sa Senado so hindi po ako pumirma. Number 2, wala rin po ang pangalan ko sa lahat ng listahan ng DPWH, mga allocable, kahit sa listahan po na hawak ni Congressman Leandro Lebiste. Wala din po ako doon. Kaya ako po ay malakas ang loob, balibaligtarin man nila, dalhin man nila kung saan-saan yung kanilang mga sinasabing mga testimonya, alam ko kung madidismiss lamang ho yun dahil wala naman po talagang dumating na ganong mali-maleta o pera sa aking tahanan o sa opisina. 2 beses pa ho yata nabanggit pangalan ko sa House of Representatives daw at saka dito sa Senate. Paano naman ho hindi naman ho akong bumoto ng for impeachment. Pero yun nga po, Senator Tulfo, bakit po kaya nalilink yung pangalan ninyo? Bakit kayo iniuugnay? Ano ho tingin ninyo? Yan ang sinabi ko sa mga nag-interview sa akin sa Senado 2 weeks ago. Kasi meron pong isang political analyst in-interview po sa isang channel at sinabi niya ang pinaka-tandem lang daw na to beat o tatalo sa kay VP Sara ay yung Lenny Erwin. So natanong po tayo dyan. Sabi ko, eto na. Sabi ko, intriga yan. Wala po akong plano sa totoo lamang na tumakbo sa higher office dahil naramdaman ko na po yung pressure, yung intriga nung tayo tumatakbong pagkasenador. Kawawa po pati pamilya ko nadamay, mga anak ko na walang kinalaman. So ayaw ko na pumasok ulit sa ganun na madamay ang pamilya ko na maintriga na naman. Kagaya po Final yan. decision na yon, sir? Opo, final po yan. Dito muna tayo sa Senado, marami pa akong kailangan pag-aralan sa Senado po I mean, paggawa ng mga batas. At saka, I believe, mas makagagawa po tayo ng trabaho na maayos kasi tumakbo sa pagiging VP or what have you. Mas okay na ho dito, mas makakatulong po tayo rather than VP. So, ibig sabihin, kaya kayo sinama doon sa listahan ay kayo potential kalaban. Yun ang sinabi ko ho sa media. Ewan ko, kasama sa ko amin kayo po, doon nandun ako, sir. Yun, sabi ko, eto na, sabi ko, patay, intriga, hindi pa tayo, sabi ko, katatapos lang ng 2025, nabugbog tayo, di po ba, katliwat ka ng kaso, ilang beses po akong kinasuhan sa COMELEC, disqualification, dahil yung citizenship, mismo American na nagsabi, hindi yan US citizen, fake yung mga dokumento, etc. Pinagpipilitan, nung wala na talaga, pinasok na naman ho yung libel. Sabi nga, may ruling po Supreme Court, pag 5 years after na ika na sentensya, pwede ka nang tumakbo. Pinasok pa pati political dynasty. Wala pa naman ho tayong batas hinggil dyan. So, ito naman ho siguro, dahil nasagot na po natin yung corrupt, yung citizenship, yung libel, yung political, ito po ngayon, corruption po yung ini-issue ngayon. Tumanggap po ako ng mali-malitang pera. Senator, isa na lang. Nung nakaraang coup,
tinangkang coup laban kay Senate President Soto, talagang ang sinasabi ay isa sa pake nito, makuha yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. At of course, yung Senate presidency kasi baka umakyat yung impeachment kay VP Sara o para hindi magkaya yung impeachment. Dito po, merong final from the minority bloc si Senator Amy Marcos, gusto niya investigahan po itong sa 18 alleged yung Bagman. mga bagman daw na tungkol sa paghati daw ng pera. Si Senator Marcoleta may panuwagan din, investigahan daw po ito. Hindi ko kaya magkaroon ulit ng tangkang kudita para makuha nila bukod sa Senate leadership ay yung Blue Ribbon Committee chairmanship para magawa ho nila itong gusto nila investigasyon. Sa tingin ko po, hindi na. Hindi na po magkakaroon ng kudita. Mukhang nagsettle na eh. Ika nga, itong mga senador po natin. Nagsettle meaning hindi po kasi nila makukuha talaga. Kumalma Hindi na? po eh. May mga understanding na po yan. At nakita na mo sila, pangalawang attempt na ho yata yan. Di po ba? So, hindi na ho siguro. Ngayon yung sinasabing para maimbestigahan 18, okay lang din naman ho. Ang problema, magsasayang ho tayo ng oras kasi nga ngayon kini-question po yung kredibilidad ng 18. Ano po yan? Sinasabi lang mga Marines sila. Sinabi na nga, itinanggi na nga ng Philippine Navy na 4 doon, hindi po nila kasapi. Tapos karamihan, sabi ng Philippine Marines, karamihan sa mga yun, mga awol, mga sinibak nila sa pwesto. Anong kredibilidad naman ho ang ihaharap na mga yun? Yung mga kasamahan po ni Gutesa yan. Ewan ko ba ito kay Congressman Saldico, kumuha ng mga pekendos ng mga sundalo, ng mga security, kaya niya naman mag-request sa PSPG. Bakit pa kumuha ng mga retired na mga walang katurya-turya at questionable ang kredibilidad? Okay, so before tayo papatuloy, siyempre i-acknowledge din natin. Nandyan si RGA Ertaxa, hi to Ashin from Greece, Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan din si Leonardo Manansala, Moneth Borromeo, Josephine Gallego, hi to Elizabeth Bacolcol. Kasama din natin si Tony De Los Reyes from New Jersey. Hi to Lucy Minchati from Binyan City, Laguna. Nandyan din si Febro Nula, Epifania Paclibari. Hi to Ana Cordoba, Erne Labogen. Nandyan din si Maria Mendoza, Soso Boyles. Hi to Tarhata Pagaryungan, Yori Morazaki, Bibian De Vera, Jean Ragonton, and hi to Nemfa Pitalgo. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. All right, joining us this morning is former Senator Antonio Trillanes. Good morning to you, Senator Trillanes. Okay, now, this testimony was actually incredulous when you think of it. No, the 18 Marines alleging that, number one, billions of money was received by President Marcos Jr., Speaker Martin Romualdez, Sandro Marcos, and so many other senators, individuals. But what was interesting is a part of the testimony is that money was given to you, something like $2 million to actually support or pay off the ICC. First, what was your take? Okay. I vehemently and categorically deny na meron ako natanggap na $2 million or any amount galing kay Saldico for ICC operations o kung ano man na dahilan. Hindi nangyari yan, hindi totoo yan. At ito ang highly suspicious and very malicious dito sa allegation na to is yung timing. Biruin mo, yung usapin ng mga maleta na yan, kay yung flood control scandal, ilang months ago pinag-uusapan yan. Not a word about the ICC and this payoff. Tapos, ngayon, of all the days na ginawa ng Diyos, Tuesday sila nag-press con. And that was we're in the middle of the confirmation of charges hearing sa The Hague. That was the presentation of the prosecution. Yes. So, talagang alam mong ginawa nila yon for that. And it was the day before the 40th anniversary ng EDSA. So, they were hoping that it would ignite an outrage ng public, ng general public. Pero it didn't happen because napaka-absurd. No? Ito, in both cases, sinasabi nila, $2 million daw ang binigay sa akin para pansuhol sa ICC. Na-imagine ba nila paano ilalabas ng ano yun?
na ICC investigators. For the people traveling, alam niyo pa paano, sa inlalagay sa maleta. Di ba? Ngayon, kumpara yan sa operations dito, why would they have to convert it into dollars kung dito gagastusin? It doesn't make sense. Tapos, nakita nung mga kababayan natin, yung presentation ng prosecution sa ICC, kailangan magpabang suhulan. We all saw and heard what happened nung mga panahon na yun. Kaya yung mga pine-present nila na video sa dahig ngayon, ginawa ni Duterte yan. So hindi mo kailangan suhulan itong mga ito para gawin nila yung trabaho nila. At nasusuhulan ba ang ICC? Precisely. Na-imagine ba nila yung ano nun, paano mo gagawin yon? O punta naman kayo dito, bigyan kita ng $2 million. Hindi ganyan. That's not how we operate. 2017 pa kami nag-devote ng panahon at dito sa kaso na ito. Mahabang sakripisyo, hindi lang kami na nag-file, kundi yung mga pamilya ng biktima, more importantly yung mga testigo, marami pang behind the scenes na grabe ang sakripisyo dito sa kaso na to. So what do you think was the agenda? Because witnesses do come out and witnesses tend to focus on essentially one thing. For example, if it is money delivered to certain individuals doon lang for flood control, or money that was delivered for this agenda, but this is a mix. It's a mix completely of even personalities. You have Senate President Tito Soto there, Laila De Lima, iba na. Anong agenda nito? Ito, nakita mo rito dun sa flow ng kanilang press con. Una nilang minention yung sa ICC. Di ba? They have an allegation against the president and all these public officials, pero ang inuna nila ay ICC. Highly suspicious talaga. And ang intention nga is to discredit the integrity of the ICC proceedings. And ako, based on the information we're getting, gagamitin ni Kaufman itong press ko nila to try to probably ask for a mistrial because sabi nila may na-compromise daw. Kung magagagawin nila lahat ng dirty tricks in the book. Kaya ngayon, nakita mo parang afterthought na lang yung mga binigay na billion-billion. In terms of magnitude, dapat di ba, yun ang uunahin mo. Kaso hindi. The ICC was the target. Kaya sabi ko, I will not let this slide. I will be filing cases against Baligod, Mike Defensor, the 18 ex-soldiers. I will make sure matatandaan nila ito. Hindi pwedeng walang consequence na I understand yung sitwasyon ng mga dating sundalo. Maaring vulnerable sila, wala silang trabaho. They will say what you want them to say pagka ganong estado. But still, ginawa nila yan, they will have to suffer the consequences of their actions. So, pine-prepare na ng mga lawyers namin yung ifa-file, cyber libel, and kung ano pa na pwede para tignan natin kung saan sila Okay, who do you believe is behind this? To organize the 18 Marines, to have that press conference, get their affidavits together, who is behind it or which faction? Okay. We're getting information right now na galing sa Duterte camp. Yung nag-finance, nagpa-organize nito. Itong mga front, siyempre si Baligod yung gustong umiksena dyan. Pero nakita namin yung mga iba't ibang mga information like the cars used by the Marines sa pagpunta ng press con, nakaregister yung sa asawa ni Mike Defensor, yung isang vehicle. So, makikita mo, hindi to nangyari parang at random. 18 ex-soldiers, paano sila nag-usap-usap? You can imagine how they organize this. So, talagang ginawa ito nung kampo ni Duterte kasi they stand to benefit most from this. And you believe the main agenda really of the press conference
is not the payoffs, the alleged payoffs to former Speaker Martin Romualdez, the President. Yeah. Ang talagang agenda, you believe, is to discredit the ICC hearing. Yes, I think two agendas, two items sa agenda nila. Yung ICC because kailangan nilang gawin ito no? Within this time. Pangalawa, yung destabilization kasi ginawa nila dun sa a day before the rally. Nag-go hope sila ng trigger ng outrage yung para yun na nga ma-oust yung administrasyon. Bakit? Kasi next week start na no impeachment. So all of these things pinagsama-sama na yung agenda. Parang kumbaga sa usapan pagka natatalo ka na, nako-corner ka na, itinataob mo na lang yung mesa para maiba yung eksena, yung usapan. Yun. So there's a destabilization effort. Yes. So the fact na pag nakita nyo yung speech ni Baligod, talagang inciting to sedition siya and rebellion kasi he was invoking yung constitutional provision ng yung AFP is the protector of the people in the state, so hindi yan protector ng government. Makita mo the theme. Tapos yung mga in-invite nila doon ng mga vloggers ni Duterte, talagang pang-agitate yung mga mga questions nila. Talagang it was so set up to ignite certain emotions. Okay, now we talked about Attorney Baligod, which was quite surprising that he was involved in this. Attorney Baligod also claims that ICC investigators only interviewed witnesses that you presented and that the funds essentially came from that payoff. But let's talk about the witnesses. Did the ICC only interview witnesses that you presented? Una-una ganito, anong basis niya to know that? Even assuming totoo na nagbantay itong mga sundalong ito sa ICC, paano nila malalaman yon? Na yung testigo galing sa'yo? Oo, di ba? Kumaga, well, ito Karen, yung operations ng ICC dito, highly confidential yan because their lives would be at risk pagka nalaman kung nasaan sila, kailan sila nandito, at lalo na yung mga testigo. Kaya itong ginawa nila na ito, by the way, let me just say this, nagrelease silang picture ng mga ICC investigators, pati yung mga testigo. Alam nyo, violation ng Article 70 yan ng Rome Statute. Obstruction of justice yung pwede nilang ikaso ng ICC dito. At ito, malamang sa malamang kakasuhan itong mga ito si Baligod and the people in the press con. Kasi they put the lives of the ICC investigators in danger, pati yung mga testigo. Yun. And why is there a connection to Zaldico to you? That was quite surprising for many people. Yes, at ganito yan. Ang nakita mo yung the way they presented it, na tipong magsasama sila ng siguro little bits of truth. Yeah. Tapos hahaluan nila ng kung ano-ano to make their allegations parang mabigyan ng attention. Kasi assuming nagbantay itong mga dating sundalo na to na naging bodyguard ni Zaldico, assuming nagbantay sila dun sa ICC at nag-facilitate kung saan man sila pumunta, what's the crime there? 'Di ba? Ako nga sinasabi na kung totoo daw bang nagpatawag ako ng mga police, ex-police and ibang witnesses para makausap ng ICC. Sinabi ko precisely. Sabi ko, yun ang aking gusto mangyari. Ano ang mali doon? Di ba dapat yun ang ginagawa ko? Kasi 2017 pa to, no? And I've admitted to that. Since 2017, we've been helping and the ICC sa pagkuha ng documentary evidence, testimonial evidence. So that's what I'm supposed to do. Kapag sinasabi nilang ganon, the way they are presenting it, it's as if I'm committing a crime. No. I'm expected to do that. Now, the Marines, the Navy has spoken up and said 4 of the 18 that were there were never Marines.
and most of them were dishonorably discharged. So hindi pala Marines ang lahat ng nandun. Yeah. So pero ang tanong ko, posible ba na ang ilan sa kanila talagang nagsasabi ng totoo that they were used for cash delivery? Okay, the only way natin malalaman yan is i-subject siya. Kahit sabihin mong whether sa Senado yan or even sa reporters. Nakita nyo how the press con was done? Yeah. It was Baligod who was speaking on behalf of these people. And by the way, in one of the interviews of Baligod yesterday, dininay niya na may $2 million payoff. Nakita mo yung turnaround. Hindi, it cannot be undone. Yung ginawa niya cannot be undone. He will have to face the cases that we will be filing. Pero yun na nga, the reporters mismo cannot ask the soldiers. Na-imagine ko, Karen, if you were there, kausap mo itong mga to, hindi makakalusot. Mamimilipit yung mga sundalo na yan pag tinanong nyo yun directly. Diba? Ang tanong ko, so do you agree with Senator Amy Marcos? She wants a probe in the Senate and that these Marines, these soldiers, will be interviewed or investigated. Do you agree? Well, it's the call of the Senate. Okay. Pero kahit na hindi yan, alam mo, magko-collapse yan. Pag in-interrogate yung mga 80 na yan, magsasabi yan kung sino nagbayad sa kanila, sino nag-udyok sa kanila, they will fold. Kasi mawawala na yung mantle of protection ni Baligod na kagaya nung sa Presco na yon. Mawawala yung filter eh. Kaya I think dito sa mga investigations na mangyari, bibigay ang mga yan. So Malacanang described it, Undersecretary Claire Castro described it as a lousy script, hindi award-winning. She said it was sloppy. How would you describe that press con? I would agree with Yusek Claire about her assessment. Makita mo na talaga eh, it's contrived. Hindi yung talagang yung puso-puso na revelation. Alam mo, pati sila, yung iba, mga nakamask pa noong una, hindi pa buo yung loob. Talagang inobliga ito mga ito, may mga motivations ito or incentives. Kaya sila napapunta dyan. Did you believe Guteza's testimony in the Senate? I wouldn't know know how to assess yung kanyang because I wasn't there, tapos hindi na bumalik eh. Kasi sana kung nasubject yan sa scrutiny kasi nung mga panahon na yon, the whole testimony was stage managed by Marcoleta. So hindi yung kagaya nung nilabas namin si Matubato at Las Cañas, lahat ng mga senador na nagpoprotekta kay Duterte talagang in-scrutinize sila. No. Ito hindi siya na-subject sa ganun. Okay. Now, I want to ask you directly because you've always been an advocate for clean governance ever since before. I mean, you essentially came into the limelight and became a senator after the Oakwood Mutiny, right? And the nation knew your name. But is Senator Antonio Trillanes now, are you pro-Marcos? Yan ang tanong ng ilan, that you are turning a blind eye to the corruption in this government, the accusations against President Marcos Jr., former Speaker Martin Romualdez, that you are not criticizing them. Okay. Pro-Marcos ka na ba? Ganito po, ang sagot ko dyan, let's just say that I am single-minded in my focus dito sa aking advocacy. I know the dangers. Sa 2028, pag nakabalik yung mga Duterte, gigibain nila yung demokrasya. I know yung iba kasi nakatingin sila, they're living in the moment. We were ringing the alarm bells noong 2016 na pagka naupo si Duterte, gigibain nila yung demokrasya. Look, nobody believed us. Look at ABS-CBN, Inquirer, Rappler, the other democratic institutions, and the people na pinapatay ngayon na ngayon ay nililitis ngayon sa dahig. Yun ang nakikita ko doon sa mangyayari sa 2028. The people would have to forgive me if I won't have time for anything else kasi mabigat na laban itong just dealing with the Dutertes alone. And ako, all the rest
ano siya, I'm not, kumbaga hindi ko minamaliit kung ano man yung nadidiscover nila dito. Ngayon, if anybody, kung meron kayong nakikitang ebidensya, testigo, then i-file nyo. But I only have 2 hands and I'm going to use these 2 hands para dito sa aking primary agenda, which is to make sure na mapanagot yung mga Duterte sa kanilang krimen. Oo. So kumbaga what you're saying is you are single-minded and your main advocacy is really first justice. Yes. Diba? Justice with Duterte's EJK killings or to put the family under a microscope. That's one. Okay. Duterte, justice for the families, victims. And you want, yun. you want the Vice President impeached? Yes, because ito, anong implication ng Sara Duterte presidency? Babalik yung patayan, babalik yung massive corruption, babalik yung paggiba ng institution. Media would be under the gun, the different institutions would be under the gun. You can just imagine, under a Sara Duterte presidency, nakita nyo how unhinged she could be, pagka mercurial siya. Then, that's just one part. Ang Speaker of the House niyan, for sure, is going to be Pulong Duterte. Nakita niyo yun, sumasaksak nung bugaw. Ganon, they will be running the show para ka ng isang mafia family, running a government. Pag di ka kinikilabutan dyan, then hindi mo nakikita ang implications. Kaya ako, doon ako nakatingin na mas mabigat na problema ng ating bayan. Okay. Now, so for 2028, do you believe that there should be a partnership of some kind between this administration and the group of former Vice President Leni Robredo that's heavily criticized on social media? Ang tawag ni Attorney Rowena Guanzon, parang kainsuka, no? Yeah. Parang ganon. Okay. Kung may kainsuka dito, it's Attorney Guanzon. Ando doon na siya kay Duterte. That's even worse, di ba? Anyway, ganito. Yung certainty na matatalo yung kalaban at hindi na makakabalik yung mga Duterte at hindi nila magigiba yung demokrasya natin at hindi na mamimiligro ang bayan natin. And by the way, hindi ko na-mention, si Duterte, senior ran the economy to the ground. Sila yung worst na economy in history ng demokrasya natin. Sara Duterte is going to be just as bad. Well, just to balance the conversation, COVID also happened. Yes, Yeah, but go on. even sa lahat ng bansa, 'di ba? The Filipinos had the worst performing In COVID. in Yeah. COVID. Tapos diyan lumabas yung mga Farmally, yung Sinovac, kumita sila ng 100 billion pesos diyan. Kaya yan, isa yan sa mga hindi, it pales in comparison with what's yung nakikita nyo ngayon. Anyway, even the flood control, kanina nagsimula yan? Dito, Duterte. Yeah. So, bottom line, itong 2028, kailangan magsanib pwersa para head-to-head yung laban. A unity candidate versus a Duterte candidate. That's the only way to defeat these people. And you think, because you were there, Yeah. during the time of former President Arroyo, during the time when her numbers were at 16% at its lowest, and it was branded that if she endorsed someone, it would actually be a kiss of death. Yeah. You don't believe that this administration is in that kiss of death mode? No, not yet. I don't believe that. Why? Because there is a solid Marcos base. There is that solid north na no matter what, ando doon sila. Ganon din yung Duterte, di ba? May ano sila, may solid Duterte base. Ngayon, yung middle forces, ano ka, pagka nandiyan ka, you won't get either of these camps. So, ma-squeeze out ka na naman dito. You don't have the resources, you don't have the machinery. So where will you go? Ngayon, naintindihan ko itong mga purists na tipong they romanticize na tipong let's do this thing on our own. Eh kung pwede yon, if you have a... Parang move that, parang Cory Aquino face. Parang Yes, ganun yung mga ilang purists. Oh, if you have a candidate like, let's say, si Pinoy, the late President Aquino, na talagang kahit na from the outside rockstar yung dating nun kasi because of certain circumstances. But we don't have that now. We don't have it yet, no? Kung meron yan by next year, why not? But
learning from the lessons in 2022, we need to start building this itong puwersa na to for that. At so hindi, imagine kasi kung mag-field yung administration ng kandidato nila, mawawala na sa iyo yung solid north na yun. Kasi i-endorse ni President Marcos yun. Mawawala na rin itong Duterte base. So doon ka ulit, pipitas ka na lang kung somewhere. Okay. So if that's the case, I'm curious, why did you criticize Senator Bam Aquino so fiercely when he said, ideally, those involved in extrajudicial killings, namely Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo, he was asked to react on those two, should be tried in a country where the crimes happen. So all that Senator Bam Aquino said was ideally they should be tried in the Philippines. And you criticized him na sumisip-sip siya sa Duterte camp. No, ganito kasi. Oo. Ang larger context niyan, during the campaign of 2022, I was sitting down with him and former VP Lenny, who was a candidate then for president. Sinabi ni Senator Bam Aquino sa akin directly, personally, na kung mananalo daw si VP Lenny, ay hindi nila ibibigay sa dahig si Digong. Sinabi nila yon. Walang ideally doon, walang ganyan, walang qualifier. Sinabi niya sa akin doon. It was, nung time na yon, pag nanalo si VP Lenny na presidente, noong 2022, hindi nila ibibigay si Digong. Okay, sa The Hague. So yun yung position nila from the very start. Ako, I let it slide because we need VP Lenny to win. Saka ko na lang siya i-convince ko, mananalo siya. Pero, ganun na yung position niya eh. But doesn't that prove nga that Senator Bam is consistent? Meaning he has not changed his position. Pero bakit? 'Di ba? Bakit ganon? Remember, ito na, para lang malagay sa konteksto. When we expressed our intention to file the ICC case, nagpadala ng emisaryo sa akin si VP Lenny, 3. Kung pwede daw wag kong i-file. Kasi baka daw pagbalingan si VP Lenny nung ano. So, di ba? Sa akin, hindi pwede yun. Sabi ko, dapat nga siya yung nangunguna mag-file nito eh. Di ba? That's how bad I felt nung pinadala yung mga emisaryo na yun. Kaya ni-reject ko yun. And we went ahead with that filing. So, that was their position. Then. Kaya ito yung context, ano na lang yun? Yung cap out na lang yung mga ideally. But having said that, ganito yan. May selection process. It's Senator Risa, si Senator Bam, si VP Lenny. Is she still in the mix? She declined. Yeah. But ito kasi, kung magdi-decide si VP Lenny, kahit na kung ano man yung policy differences namin about dito, pag ikumpara mo siya kay Sara Duterte, by a mile, natural, everybody should go for VP Lenny. I would go for her. Pero we don't have time. Hindi tayo pwedeng parang pinapartidahan natin si Sara Duterte. So much is at stake dito. Wag naman ganon. It's unfair. Ngayon, ganon din kay Senator Bam. Kahit na may diferensya kami na ganyan, but in the end, pag siya'y mapipili ng proseso, tutulungan natin siya. Kailangan natin siyang ipanalo. But does criticizing him openly help your agenda? In other words, does it strengthen the opposition against Sara? Hindi naman. Kasi ganito, unang-una, this is very personal to us. Grabe naman sakripisyo ng ginawa dito. And not only for me. Meaning for your Duterte, yung bringing him to justice. Yes. You cannot just parang ginaganon mo lang sa isang tabi na parang wala yan. Huwag naman ganon. So, I needed to call him out para next time mag-minor ka rin. Di ba? Pero, it doesn't mean na parang, suddenly, pagka siya'y napili ng proseso, I will abandon him. No. Tutulungan ko siya. Pero, having said all of these things, while si VP Lenny, kumbaga, kung magde-decide siya, tatakbo siya, tatalunin niya
Pero wag na yung, kumbaga wag na tayong reluctant candidate mode kasi ano na yan, gas-gas na yan. If you want to serve this country, you don't need to declare it. You just need to start working for it. Okay. I want to ask you, do you believe, let's say the ICC, the hearing continues, the charges are confirmed, let's move forward, and the ICC hypothetically convicts Duterte. Hypothetical po ito. Yeah. Don't you think our local courts, and natanong ko rin to kay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kay Attorney Lacanilao, if our courts see the ICC decision on Duterte, don't you think our local courts can now handle Senator Bato, Senator Bongo, moving on to the next administration? Do you believe our courts are independent, strong enough? Kasi ang magandang punto, ano pa dadala mo lahat ng Pilipino sa ICC na may sala? Hindi naman. Or may suspetsya ka? No. Ang ICC, ang sakop lang nila yung mga masterminds. Oo, yung co-perpetrators. Oo. Yun ando doon lang sa leadership So position. ilan yun sila now? Are they 5? Ang nakalagay is 8 lahat-lahat. Okay. Pero I believe na at most siguro 4 lang ang mai-issuehan ng warrant. Okay. So, all the rest, pwede natin sila i-try under the Republic Act 9851. Tapos, pero, yun na nga, you will now be vulnerable kasi na-imagine mo yung mga testigo against these people. These are very powerful people. Pinapatay nga Yun na nga yung allegation sa kanila Tapos, imagine mo yung prosecutor na mag-handle nito o yung judge na mag-i-issue ng warrant. Hindi ba sila vulnerable na? Bigyan din sila ng is either i-coerce, i-co-op, di ba? Kung ano man ang gawin. And so you don't believe our local courts? Not very powerful people. Okay. We're not politically insulated enough, you think, even for Bato and Bongo? Ito na lang, sample na lang. Yung mga Napoles cases, di ba, in the end nawala. Ngayon, ganito, yung justice system natin, nag-work siya sa mga ordinaryong Pilipino. Mga hindi nag-i-impluwensya or hindi mayaman o naglalagay. Pero kung makapangyarihan ka sa Pilipinas, kung makapangyarihan ka, makakalusot ka. That's the fact of the matter. And that's the reason why the ICC was designed. Hindi lang para sa developing countries, even sa mga developed countries. Kasi pag may diktador na naupo dyan, kaya niyang gibain yung iba't ibang institusyon para proteksyonan niya yung sarili niya. Okay. Yeah. Now, what do you make of the visit of President Marcos Jr. to Vice President Leni in Naga? Okay, I mean, he was wearing pink socks. It's spreading all over social media that 500 million pesos was given to Naga for the Coliseum. I mean, what's your take? Obviously, it's a signal by the Marcos administration na open kami for a coalition. Now, it's up to the pink or the middle forces to reciprocate. Kaya yung mga purists who are getting in the way, sila kasi okay lang sa kanila na kahit manalo si Sara they can just migrate or they can just live ordinary lives. Pero yung mga nakakita kung ano ang peligro at nakaramdam ng peligro ng isang Duterte administration, that's a small price to pay para lang masigurado natin na maayos natin yung bansa at makapagserbisyo at ma-prevent itong pagbabalik ng dark forces dito sa ating bansa. But what happens, Senator Trillanes, to the billions that were stolen in flood control? Yeah. I mean, you have the 2025 budget, 22, 23, 24, 25 that we know, went to the hands of people close to the president. Okay. I agree. Naintindihan ko yung sentimento mo. Pero ito yan. It starts with electing somebody who is incorruptible, hindi corrupt, may reform agenda, paano, to make sure hindi na mangyari ito. And I'll bring you back do sa panahon ni President Aquino. Di ba grabe corruption nung panahon ni GMA? Naupo si President Aquino, nahinto yun. Hindi niya ginawang priority yung paghabol dun sa mga
mga gumawa ng pagkakasala. Pero nahinto. Hindi ba mas okay na yung mahinto muna? Si President Aquino, because he didn't have any time. Yeah. Uunahin niyang maayos muna yung sistema than devoting yung oras dun sa mga paghahabol doon. 9 Kumbaga, years yun. isa-isa muna. Yes, then kung ma-elect mo ulit yung next president na maayos, magiging culture na yan sa ating birokrasya. Okay. Now, Senator Bato de la Rosa has not been going to the Senate. Yes. Right? And a complaint has been filed before the Senate Ethics Committee. You were once a senator. Yeah. What happens if you don't attend? Ano bang parusa sa inyo nun? Meron ng mga precedents dito. Yung nangyari kay Senator Lacson. Oo. When he was being persecuted by GMA, ginawan siya ng kaso. So nagtago siya. After 9 months, tinostan yung office niya. Tapos yung mga staff niya, inabsorb ng Senate Secretary. So, that's one of the ways to deal with that. But is the Senate taking a soft stand right now? I mean, is Senator J.V. Ejercito, is he like... Ito yung real political dilemma dyan. You need at least 2/3 of the Senate, of the whole Senate, para mag-censure ka, whether it's suspension, expulsion. 2/3? 2/3. Mabigat yan kasi 24 lang. When I was there, 24 lang kayo eh. And it's very personal yung relationship nyo. Mahirap yung suddenly you will vote to expel somebody. Pwede kayong magkaroon ng policy differences, pero to do that, mabigat yun. Magsusunugan kayo ng tulay na baka maaring gamitin nyo in the future. Kunyari may file ka na importanteng batas, it cannot be undone. Mabigat yan. So you honestly believe, I mean, based on your experience, just when it comes to Senator Bato de la Rosa situation, they will let this slip? No, not really. Probably they will try to explore yung suspension ng sweldo niya. Or voluntarily, baka sabihin ni Bato, hindi niya kukunin yung sweldo niya. That's it. Pwede siguro gawin yung kagaya ng ginawa kay Senator Lacson, shut down yung opisina, at i-absorb na lang yung staff para naman for humanitarian reasons. Okay. All right. Now, I know you have to go, but my last question is looking at the press conference with the 18 alleged Marines and those who received the alleged payoffs, what is the common denominator that you see? Ang common denominator dito is merong active attempt ang Duterte camp na pabagsakin yung Marcos administration para makabalik sila sa pwesto, maproteksyonan yung sarili nila. Meron ding active effort to discredit the ICC in whatever means necessary. So, yun yung kanilang makikita mo sa lahat ng galaw nila. Yun ang agenda nila. Okay, so kasama din natin, nandyan si Tess Faraon, Greg Reyes, Estimald, nandyan din si Fortunato Mingolio, nandyan din si Reynaldo Molina, Welbor Redoble, Romy Cueto, nandyan din si Gina G, Libel Convicted, Susan Cruz, hi to Elizabeth Habihan, Paz Gonzales, nandyan din si London Charlie, Michael Aluwag, Elina Benigno Ross, hi to Edna, Marianel Valdez, nandyan din si Nancy Palian, China Angeles, Nilo Milialos, and hi to Angelica or Angelica Sheba Jacob. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, iniaalay namin sa iyo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Balutin mo po siya ng iyong banal na proteksyon sa bawat desisyon at hakbang na kanyang gagawin. Bigyan mo siya ng malinaw na isipan, matatag na puso at tunay na malasakit para sa sambayanang Pilipino. Ilayo mo siya sa kapahamakan at sa anumang masamang balak. Patatagin mo ang kanyang loob sa gitna ng mga hamon
at bigyan siya ng karunungan upang mamuno ng may katarungan at kapayapaan. Naway ang bawat gawain niya ay magdulot ng pagkakaisa, pag-unlad at pagpapala sa ating bansa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.